nandyan na nawawalan ng libido, mga ganyan. Eh, hindi kagaya ng babae, halatang-halata ka agad dahil wala nang regla, di ba? So, ang lalaki, halos pareho din sa babae. Pero sa lalaki, ang tawag androgen. Babae, estrogen, progesterone, yan ang mga tinatawag na female hormones. At sa mga lalaki naman, ang tawag androgens. Ngayon, ang isang lalaki, maski na edad 40, bumababa na yan. Bumababa na unti-unti ang testosterone. Pero pagdating natin ng 80, sapat pa rin yung testosterone na yan na hindi ka magkakaroon ng matinding pinsala. Pero ano mga posibleng maramdaman ng sobrang baba ng testosterone? Well, nandiyan ay mainitin ng ulo, hot flashes. Yung mga nararamdaman ng babae, ganun din halos ang nararamdaman ng lalaki. Natutuyo ang balat, numinipis ang buhok, mas tumataba, magkakaroon ng mga bilbil, yung mga pot belly na tinatawag, lumiliit ang muscle, nandyan na yung mapapansin, humihina memorya minsan, pati mga arthritis lumalabas, osteoporosis, tumataas ang bilang ng nagiging mahina ang buto ng isang lalaki pag siya ay naapektuhan ng tinatawag na andropause. So sa ngayon, mahalaga nung naintindihin natin ng testosterone, hormone ng isang lalaki, maraming nagagawa maganda sa atin Halimbawa, yung pagbantay ng kolesterol natin, binabantayan niya na hindi tumataas yung bad cholesterol habang itinataas naman ng testosterone ang tinatawag na good cholesterol o yung high density lipoprotein o kilala sa HDL. So kung ang isang lalaki nasa edad na 30, 40, expect nyo na nag-uumpisa na yan. Kaya nga may mga kasabihan na life begins at 40. Baka sinadya yun dahil pagdating ng 40, kadalasan yung mga sakit lumalabas na. Kaya nga pagdating natin ng 60, pag hindi tayo talaga nag-ingat, andyan na yung mga pahirap, mga pagdurusa, nadala ng ginagawa rin natin ng bata-bata. Kaya yung mga naninigarilyo, yung mga sobrang pag-inom ng alak, sila yung mas malaking tsansa na maapektuhan ng matinding tinatawag na andropause. Tandaan niyo po yan. Ngayon, ang mga babae, tulad din ng lalaki, meron mga tinatawag na hormonal replacement. So, yung mga babae, madalas marinig yung hormonal replacement therapy. Yan po yung pagbigay ng isang doktor ng mga tableta or injectable, yung may sangkap na estrogen saka progesterone. Ganon din ang lalaki, meron din hormonal replacement therapy. Ang tawag testosterone replacement therapy. Sa madaling salita, parang binabalik lang yung nagkukulang sa katawan ng isang tao. Ngunit ang problema, hindi lahat ng lalaki ay dapat bigyan ng testosterone therapy. Yung iba, naririnig ko, Dok, umiinom ako ng tableta na gawa sa ganito, at ang ganda ng epekto sa akin dahil mas maganda yung aking libido, ibig sabihin ng libido, yung gana sa sex, at gumaganda yung erection ko. Pero hindi nila alam na dapat bago sila uminom ng mga ganitong gamot, dapat po nagpapasuri muna. Kasi po, pag ininom niyo po yung gamot na yan na hindi kayo nagpasuri at nagkataon na meron po kayong cancer ng prostate, mas lalong mapapabilis ang pagkalat at paglaki ng prostate cancer. So, mahalagang malaman yan, di ba? So, hindi ho importante sa akin bilang isang doktor na pag may pumuntang pasyente sa akin, lalo na yung mga lalaki, wag na ho kayong maglakas loob na pumunta sa akin at tapos tatanungin niyo ako, Dok, pwede niyo ba akong resetahan ng ganitong gamot? O kaya yung pagpatindog? Ay, hindi pwede. Kasi po, nung kamakailan, may nagpunta sa akin, sabi niya, Dok, wala na akong ereksyon. Control naman yung blood pressure ko, maganda naman yung blood sugar ko, control na rin. Umiinom ako ng gamot sa high blood, umiinom ako ng gamot para sa puso, umiinom ako ng gamot sa diabetes. Ayos naman, kontrolado lahat, baka pwede mo akong resetahan ng pampatindog. Sabi ko, hindi po pwede. Kasi po, dapat, bago ho natin isipin yung pampatindog, unahin ko muna po kayo na malaman kung ano bang dahilan. Kasi po, kung titingnan niyo yung edad, titingnan niyo yung sakit, titingnan niyo yung iba pang gamot na ininom, maaari may kinalaman po yan kung bakit ayaw tumayo ni barangay chairman. So, sabi niya, hindi, Dok, basta resetahan niyo ako. Tapos lagyan yung pangalan ko kasi may 20% discount pag senior citizen. Sabi ko, hindi nga po pwede. So, nagkulitan kami. Hanggang sa, sabi ko, sige, sa isang kondisyon, pa-examine ko muna yung blood sugar mo, pa-examine ko itong hormone mo, at lumabas
na normal naman yung kanyang hormone, yung pagkalalaki, normal naman yung hormone at kaya pa. Ang naging problema ay yung mismong sakit na diabetes kung saan sa taas ng kanyang blood sugar nagkaroon na po ng mga nerve problem o neuropathy na tinatawag at naapektuhan ng kanyang ereksyon. Pag ganun po, irreversible. Maski na po bigyan natin ng mga pampatindog, sabi niya, Dok, bigyan mo ko ng pampatigas. Sabi ko, ayoko, kasi baka mamaya pagkatapos tumigas yan, ikaw na ang titigas. Sabi niya, Dok, ganun ba yun? O sige, wag na lang. Natakot din pala. Akala ko talagang matapang, gustong tumayo. Yung pala, pag sinabing siya rin titigas, alam niyo na ibig ko sabihin. Alam niyo ba, karamihan ng mga namamatay na mga lalaki, nakikita sa mga kung saan-saan, naninigas sa sobrang excitement. Di ba, tama, Sherwin? Tigas talaga. Sobrang tigas. Namatay, nakita na kagano. Tirik na tirik yung mata. Hindi ko alam kung dahil sa sarap ba o dahil doon sa ininom na gamot o inatake sa puso. So, kailangan ingat po tayo. Ngayon, pag talagang kailangan naman, talagang mababa yung kanyang testosterone, no? Sa pamamagitan ng blood test, nalalaman po yan, pwede rin bigyan ng testosterone replacement therapy. Ngunit ang side effect, number 1, yung sinabi kong cancer of the prostate, at number 2, yung dugo lumalapot. Tumataas yung hematocrit. Yung hematocrit, ito po yung parang sukatan ng doktor sa volume ng inyong dugo, yung sangkap ng inyong dugo. Pag ito yung mataas, ang dugo nyo napakalapot. At siyempre, alam naman natin anong mangyayari kung ang dugo ng isang tao malapot, mas hirap ang pusong bumomba at ikalat ang dugo sa ating buong katawan. At dahil dito, pwedeng mahirapan ang puso at humantong sa atake di corazon. So, mahalaga pong intindihin yung mga kunikwento natin at mahalaga po yan. Unang-una, paano makaproteksyon laban sa prostate cancer? Bago uminom, magpa-examine ng dugo. Yung tinatawag na PSA. Ito po yung prostate specific antigen na malalaman po natin kung kandidato ang isang pasyente sa posibleng pagkakaroon ng cancer sa prostate. At kung mataas po ang bilang ng PSA nyo, definitely 100% hindi pwedeng uminom o gumamit ng mga tableta na gawa sa testosterone. Testosterone, cancer, alam naman natin, ganun din sa mga babae. Yung mga nag-hormonal replacement therapy, baka may nakikinig na lola ngayon. O kaya mga babaeng binibigyan ng mga estrogen tablet, mga progesterone tablet. Di ba tinanong din kayo, meron po bang cancer sa pamilya nyo? Kasi ang cancer sa suso ay tumataas ang bilang sa pag-inom ng mga hormonal replacement therapy. Yan. So, ano ang aking recommendation? Well, palagi ko sinasabi, dapat tinitimbang po natin kung ang pag-inom ba ng gamot ay malaki ang may tutulong para maging maayos ang ating katawan o yung pag-inom ng gamot ay maaaring makatulong pero may dagdag na side effects ng gamot. So remember, lahat ng klaseng gamot may mga side effects. Maski na gamot sa ubo lang yan o gamot sa sipon, yung gamot sa high blood, gamot sa diabetes, lahat po may posibleng side effect. Pero titimbangin natin, kailangan bang inumin? Kasi sabi ng pasyente, ayokong uminom ng gamot, period. Sabi ko, mali naman po yan. Kasi po, kung hindi ka uminom ng gamot, mamamatay ka rin dahil ang blood pressure mo ay 220/120. So, uminom ka na ng gamot, ngayon din. Dahil kung hindi, mamamatay ka rin. So, uminom ka ng gamot, mamaya na yung side effect, ayusin, pero dapat ayusin yung blood pressure na napakataas. So, meron tayo palang sinasabing, timbangin natin. Kasi kung di mo bigyan ng gamot, nauuna to. Bigyan mo ng gamot, baka yung side effect niya, baka 10 years from now. Unahin na natin bigay yung gamot ngayon. So, depende. Dapat makinig kayo sa mga payo ng doktor at dapat susunod naman kayo sa payo ng doktor. Tanong nga ng tanong, di naman sumusunod. Nakikinig nga, yung pa rin ang hawak. Sigarilyo, alak, at kung ano-ano pa. Sinabi na nga magmaintang ulo, palagi maintang ulo. Idadahilan, pasensya na, matanda Ay, hindi lahat ng tumatanda maintang ulo. Kasi sinasabi nga, pasensya na natin, matanda na yan. Ay, hindi. May mga matanda po ng babait. Marami akong pasyente, puting-puti na ang buhok, pero maayos naman kausap. Pero meron naman iba dyan, bata pa. Ay, naku, ang sungit. At saka, parang bruha. Yan. So, ano yung best way para tumaas ang testosterone ng isang lalaki? The best way po ay mag-exercise. Weight training exercise, tumutulong po yan para tumaas ang testosterone level ng isang lalaki. Wag ho, ora-orada, gamot.
Dahil minsan, sa pamamagitan lang ng regular exercise, tamang pagkain, yung mga hormonal imbalance ay maaaring mabalansin natin nang walang tulong ng gamot. Sundin niyo po na yung payo ko bago magreklamo. Dahil karamihan sa inyo, reklamo na reklamo, hindi naman sumusunod. Tama po ba? Tama po ba? So sa ating pagbabalik, babasahin ko na po yung liham ni Lola Meling. Diyan lang kayo, huwag kayong aalis. Huwag kayong aalis. Masamang umalis. Mister, gising na. Bakit? Oras na ng pag-inom ng gamot. Anong gamot? Sleeping pills. Dr. Gabby C. ang ating gabay sa kalusugan.